Talagang sobrang malas ng may-ari ng tindahang ito. Araw-araw siyang naglilingkod sa napakaraming customer, pero hindi niya talaga makayanan itong dalawang walang muwang na mag-ama. Kahit wala silang pera, palagi silang pumupunta rito para pilitin ang may-ari na bigyan sila ng bawas presyo. Sobrang sama pa rin ang loob ng may-ari sa mga nakaraang pagkakataon na bumili ang mag-ama dito. Minsan gumamit sila ng granada na nagpatalsik ng ilang ngipin niya. Sa isa pang pagkakataon, tahasan pa silang nagnakaw, at gumamit pa ng peking pera. Pero sa pagkakataong ito, naghanda siyang mabuti, may mga kamera at matatag na pag-iisip para labanan sila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang mag-ama ay talagang nagbayad ng maayos, na ikinagulat ng may-ari ng tindahan. Pagkatapos nilang magbayad, umalis ang dalawa. Ang kanilang sinseridad ay ikinagulat at ikinabahala pa ng may-ari ng tindahan. Subalit, biglang nahulog ang karatula ng tindahan sa ulo ng anak na babae, kaya nagulat ang lahat. Damyugo ang ulo ng bata, kaya umiyak ang ama sa tabi niya. Hindi rin nagulat ang may-ari ng tindahan, at sa kanyang pagpapanik, hindi niya alam ang gagawin. Sumigaw ang ama na bigyan sila ng diskwento. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, binigyan ng may-ari ng tindahan ang ama ng 70% na diskwento. Pero nang dalhin ng ama ang kanyang anak na babae, napagtanto ng may-ari na siya ay nalinlang. Galit na galit dahil palagi siyang nalulugi dahil sa mag-amang ito. Sinigaw ng may-ari na titigil na siya sa pagtitinda at pupunta na lang siya sa mag-mall. Tutulungan daw siya ng lugar na yun na maging bilyonaryo, at tumawa siya ng malakas sa mataong kalye. Kung ang mag-mall ay isang kasino o iba pa, bumabalik tayo 35 taon. Biglang lumitaw ang isang bagong kontinente. Ang kontinenteng ito ay naglalaman ng napakaraming bagong uri ng halaman at hayop at mga mineral na may napakalaking halaga. Itinuring itong lupain ng walang hanggang potensyal at tinawag itong mag-mall ng sangkatauhan. Ang paglitaw ni mag-mall ay nagpasaya sa lahat. Mga barkong pandigma at helikopter ang nagsimulang pumunta sa bagong kontinente sa pagnanais na maghanap ng yaman at yumaman. Sa loob ng kagubatan na yun, may maliit na robot na lumilipad at tumatawag, "Master, dito po." Nilagpasan ng robot ang isang tuod ng puno at natuklasan na ang buong pangkat ng eksplorasyon, kasama ang binata na may puting buhok, ay nakahandusay at walang malay sa lupa. Agad pagkatapos noon, lumitaw ang isa pang binata. Ito ang may-ari ng robot. Nagtanong siya na wala silang lahat, ano? Muling umalingaw-ngaw ang pagsasalaysay, na nagpapaliwanag na may mga espesyalista sa paghahanap at pagsagip sa mag-mall at tinawag sila ng mga tao na Angara. Ang binatang ito ay isa sa mga Angara. Samantala, sa isang modernong lungsod pantalan na tinatawag na Aksuko Island, isang batang lalaking mukhang mahina na nagngangalang Kyrgyz ay naglalakad habang umuubo. Pumasok ang bata sa isang eskinita at umakyat sa hagdan ng isang gusali na may karatula na Shokudo. Sa loob ng gusali, sa isang madilim na silid, ang Angara ay nakahiga sa kama. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang babae na nagngangalang Zero. Nagreklamo siya, "Master, gabi na po." Hinayla ni Zero ang kortina, binuksan ang ilaw at pinagalitan si Ino dahil natutulog pa rin. Gumising si Ino, naghikab, at umupo sa mesa sa kanyang pajama. Nagreklamo siya na hindi siya makakakilos kung hindi siya kakain. Dinalhan siya ng almusal ni Zero. Isang hiwa lang ng tinapay. Sinabi niya sa kanya na ang almusal ay simpleng tinapay na wala ng mantikilya o jam. Nang tanungin ni Ino kung bakit, ipinaliwanag ni Zero na wala na silang pera. Idinagdag ni Zero na naputol na rin ang kuryente. Sakto namang tumunog ang doorbell. Tumakbo si Zero para buksan ang pinto at nakita ang batang si Kyrgyz na nakatayo doon, nauutal na may hihilingin siya. Pagkatapos sabihin yon, agad siyang nahimete, nang magising siya sa sala nakaupo si Ino. Sa kanyang harapan at sinabi, diretso sa punto si Ino. Inilagay ni Kyrgyz ang isang maliit na supot na tela na puno ng mga barya sa mesa. Nagmakaawa ang bata na kailangan niya itong tulungan ang kanyang kuya gamit ang perang ito. Tiningnan ni Ino ang pera at agad na tumanggi. Nagulat si Kyrgyz at nagtanong kung bakit. Malamig na sumagot si Ino na hindi sapat ang halagang yon. Nang isang itanong ni Kyrgyz kung magkano pa ang kailangan, nagtanong pabalik si Ino. Sa tingin mo, ganyan lang ang halaga ng buhay ng kapatid mo? Napayuko si Kyrgyz sa pagkasawi at ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon. Sinabi niya na hindi na siya magtatagal.
Pagkatapos niyang mamatay, mapupunta kay Ino ang pera mula sa insurance. Nagmakaawa ang bata kay Ino na tulungan siya. Nakatayo sa labas ng silid, nakikinig si Zero sa usapan na may pag-aalala. Ngumiti si Ino, tumagilid ang ulo at sinabihan siyang magsimula ng magkwento. Nagsimulang magkwento si Kyrgyz tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mga explorer. Naglakbay sila patungong mag-mall. Bago umalis, ipinangako nila kay Kyrgyz na kukunin nila ang luha ni Epona, isang milagrosong bunga na makapagpapagaling sa kanyang sakit at babalik sila agad. Ipinangako rin ng kanyang kuya, si Kroniz, na sa susunod, magkasama silang pupunta ni Kyrgyz sa mag-mall. Pinanood ni Kyrgyz ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na umalis. Nanatili ang bata sa bahay na naghihintay, hawak ang frame ng litrato ng pamilya, at pagkatapos, sa isang gabing maulan, nakarinig siya ng mga ingay sa labas ng pinto. Bumalik si Kroniz na mag-isa. Punit-punit ang kanyang damit at puno ng sugat ang kanyang buong katawan. Tumakbo palabas si Kyrgyz. Nag-aalalang nagtatanong tungkol sa kanilang mga magulang, hindi sumagot si Kroniz. Basta na lamang siyang bumagsak. Ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at hindi mapigil ang umiyak, sinisi niya ang kanyang sarili. Kasalanan niya kung bakit wala na ang kanilang mga magulang. Wala siyang sapat na lakas upang protektahan sila. Simula ng araw na yon, ibinuhos ni Kroniz ang kanyang sarili sa pisikal na pagsasanay at walang tigil na pag-aaral. Madalas na palihim na pinapanood ni Kyrgyz ang kanyang kapatid sa siwang ng pinto. Kalaunan, naging isang ranggong explorer si Kroniz, isa sa nangungunang 5 nakatanggap ng lisensya. At pagkatapos, sa isa na namang gabi, naghahanda na naman si Kroniz na umalis kasama ang isang bagong grupo ng exploration. Muli niyang ipinangako kay Kyrgyz na tiyak na makukuha niya ang luha ni Epona. Pagkatapos noon, sama-sama nilang tuklasin ang mag-mall. Umalis si Kroniz, iniwan si Kyrgyz na nag-iisa sa madilim na pasilyo, bumabalik sa kasalukuyan. Pagkatapos marinig ang kwento at nang tanungin mo ang bata kung gusto niyang sumama upang sagipin si Kyrgyz ay nagulat. Sinabi ni Ino na napakagandang ibenta ang luha ni Epona, at ipinahayag niya ang plano. Pupunta sila sa pamamagitan ng helikopter sa ika-6 na lungsod kuta malapit sa Badoka Forest. Sinabi ni Zero na susuportahan niya sila mula sa malayo, at nagbabala rin na maaaring hindi tanggapin ng mag-mall ang ilang mga panlabas na kagamitan. At ang paglalakbay sa pamamagitan ng helikopter ng walang dalang armas ay lubhang mapanganib. Pagkatapos, pumasok si Zero sa isang puting silid at umupo sa isang silya sa harap ng isang malaking screen ng kontrol. Ang helikopter na nagdadala kina Ino at Kyrgyz ay lumipad sa ibabaw ng dagat patungo sa mag-mall. Lumapag sila sa Zone 6, ang tanggulang lungsod ng Tet. Isang matibay na base militar na itinayo sa mga bangin sa kahabaan ng baybayin. Tumingin si Kyrgyz sa labas ng bintana. Ipinahayag ni Ino na lilipat sila ng sasakyan mula rito. Sumakay silang dalawa sa isang puting hayop na kamukha ng kabayo. Ipinaliwanag ni Ino na isa ito sa ilang espesye ng hayop na napaamo. Sa mag-mall, sumakay sila sa parang palma sa malawak na rehiyon ng disyerto. Sinabi ni Ino na ang mga explorer mula sa iba't ibang panig ng mundo ay pumupunta rito at isinasapalaran ang kanilang buhay. Dahil sa dami ng namatay na tao kaya ang pagiging explorer ay naging isang sistemang may lisensya. Nagtatakang nagtanong si Kirikuso kung mayroon ding lisensya si Ino. Sumagot si Ino na ang mga anguro ay eksepsyon dahil ang trabaho niya ay sagipin ang mga explorer na nanganganib. Dumating sila sa isang mataas na bangin. Tumingin pababa sa isang malawak at makapal na kagubatan na nababalot ng hamog. Namamanghang bumulala si Kirikuso at ipinakilala ito ni Ino. Iyon ang kagubatan ng bundok Badoka na sumasakop sa 80% ng 6 na distrito at sila ay lumakad mula dito. Ang Palmi ay tumalikod at umalis, iniwan silang dalawa sa bangin. Sa control room, binabantayan ni Zero ang kanilang signal sa screen at bamulong na oras na para pumasok sa Badoka Forest. Lumipad ang scouting robot sa buong disyerto kasunod ni Ino at Kirikuso habang nagsisimula silang maglakad papasok sa gubat. Habang lumalalim sila sa gubat, nagtanong muli si Kirikuso tungkol kay Epona. Kinumpirma ni Ino na ang bunga ng Epona ay maaaring puksain ang lahat ng sakit, gawing malusog ang katawan, at dagdagan ang pisikal na lakas ng 10 beses. Nagtanong si Kirikuso kung bakit tinawag na luha ni Epona ang bunga ng Epona.
Tinanong ni Ino kung alam ba yun ng bata. Umiling si Kirikuso. Ipinaliwanag ni Ino na ang Epona ay namumukadkad lamang sa mga tambak ng bangkay. Tinanong ni Ino si Kirikuso kung gusto niyang maging isang manggagalugad pagkatapos gumaling. Nag-alinlangan si Kirikuso at saka sinabing gusto niyang maging isang lector sa halip. Nagulat si Ino. Ipinaliwanag ni Kirikuso na ang mga lector ay mga taong may kakayahang malayang lumikha ng mga bagay. Bagamat sinasabi ng ilan na walang ganoong kakayahan, pero naniniwala siya. Sa huli, napagod si Kirikuso at natalisod. Tinanong ni Ino kung gusto niyang magpahinga muna. Tapos ginamit niya ang earphone upang makipag-usap kay Zero. Pagkatapos, nakakita siya ng kakaibang bunga sa puno, pinulot ito, at ibinigay kay Kirikuso. Sinabi na ang pagkain ng bungang ito ay nakakabusog din, masayang tinanggap ito ni Kirikuso at nakilala niya itong singkamas na may maraming sustansya. Nagsimulang kumain ang bata, dahil hapon na, iminungkahi niyang maglakad habang kumakain. Masayang sumang-ayon si Kirikuso. Sa control room, tiningnan ni Zero ang screen at bumulong sa sarili. Ang singkamas na ito sa loob ng 5 minuto ay magiging nakamamatay na lason. Nagpatuloy sila sa paglalakad at biglang napasigaw si Kirikuso dahil may isang tao, isang kalbong lalaki na may pulang nilalang na parang langgam na mahigpit na nakakapit sa ulo niya ang papatamba-tamba papalapit sa kanila. Umiiyak siya at nagmamakaawa ng tulong. Hinimok ni Kirikuso si Ino na iligtas ang lalaking iyon. Ngunit malamig na nagbabala si Ino na kung gusto mong mamatay ay sige, gawin mo. Ipinaliwanag ni Ino na pain lang ang lalaki. Sadyang pinababayaan ng mga halimaw na gumala ang biktima. Kapag ang biktimang yun ay lumapit sa ibang tao, ito ay magiging isang nakamamatay na patibong. Pagkatapos magsalita si Ino, 3 higanteng halimaw na may katawang parang alupihan at maraming pares ng binti ang umakyat mula sa lupa, sinunggaban ang lalaki at pinagpira-piraso siya. Tinakpan ni Kirikuso ang kanyang bibig sa takot. Nang inig ang bata at kalmadong sinabi ni Ino na hindi lamang yun ang kinatatakutan ni Magmal. Habang naglalakad sila, nagtanong si Kirikuso kung pwede ba niyang sagipin ang taong yun para makaalis sa sakit. Sumagot si Ino na sayang lang at hindi man lang sulit ng 1 sentimo. Pagkalakad pa ng kaunti, may tumunog na electronic. Inilabas ni Ino ang isang sensor device. Nagtanong si Kirikuso kung ano yun. Ipinaliwanag ni Ino na ang sensor na ito ay konektado sa exploration badge. Umepekto ito dahil buhay pa ang kanyang nakatatandang kapatid. Tuwang-tuwa si Kirikuso. Lumipad ng mataas ang robot na si Zero para magmatsyag. Mula sa control room, iniulat ni Zero sa pamamagitan ng robot na may sitwasyon. May kawan ng hippo birds sa unahan. Isang ganap na grupo na mahigit 20, natanggap ni Ino ang ulat sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Lumingon siya at sinabihan si Kirikuso na manatili lang doon para maasikaso niya ito. Natatakot na nagtago si Kirikuso sa isang makapal na palumpong. Sumulong si Ino ng mag-isa. Ginamit niya ang kanyang kakayahan, lumilikha ng agos ng itim at puting enerhiya sa kanyang kamay at ginagawa itong isang mahabang espada. Sinalakay siya ng isang ibong hippopotamus. Tumalon si Ino sa hangin, nagsisimula ng isang matinding laban, hinihiwa ang mga halimaw sa mga piraso gamit ang kanyang mga pag-atake ng espada. Matapos mamatay o tumakas ang mga halimaw, nakatayo si Ino sa gitna ng tambak ng mga bangkay ng halimaw, hinihingal. At nagpupunas ng pawis. Nagbubulong-bulong na ang pagharap dito ay nagkakahalaga rin ng enerhiya. Tumalikod siya at lumakad palayo kasama ang robot na lumilipad sa likod niya. Mula sa bante ng laman at dugo ng mga halimaw na pinatay niya, isang maliit na berdeng usbong ang nagsimulang lumabas. Samantala, si Kirikuso, habang nagtatago, ay muling nakasalubong ang kanyang kapatid. Pareho silang nagpunta sa isang yungib. Labis na nagalak si Kirikuso na makita ang kanyang kapatid. Ngunit biglang tumigil ang bata nang makita niya ang nakapangingilabot na tanawin sa ilalim sa likod ng kanyang kapatid. Isang napakalaking bante ng puting buto na nakasalansa na parang bundok. Sa ibabaw ng mga buto, isang malaking kulay rosas na bulaklak ang namumukadkad. Natigilan si Kirikuso. Walang pag-asang inulit ng kanyang kapatid ang mga salitang Epona na sumisibol sa mga bangkay. Tiningnan ni Kirikuso ang tambak ng mga buto at natanto ang katotohanan, nanginginig. Itinanong niya kung bakit may ganitong bagay at sino ang gumawa ng ganitong nakakatakot na bagay. Isang tunog ng paghiwa ang pumutok.
Tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Isang buto ang tumagos sa dibdib ni Kirikuso mula sa likod. Natigilan ang bata at lumingon, nakita ang kanyang kapatid na nakatayo doon na may walang buhay na mga mata at malinaw na baliw na ekspresyon. Ibinunyag niya na pinatay niya ang kanyang mga kasamahan para patabayin ang Epona. Ngunit hindi pa rin sapat kaya't isinakripisyo niya maging ang kanyang sariling kapatid. Tumulo ang dugo ni Kirikuso sa banta ng mga buto. Agad na namukadkad ang bulaklak ng Epona, at lumabas ang bunga sa gitna. Naghiyawan ang mga cronies, tumakbo papunta sa bulaklak para pitasin ang bunga ng Epona at tuwang-tuwang hanggan nito. Sakto namang lumitaw si Ino, at mabilis na sinalo ang bumabagsak na si Kirikuso. Napalingon ang mga cronies na sumisigaw at nagtatanong kung sino ka ba. Inutusan ni Ino si Zero na magbigay agad ng pangunang lunas. Lumipad ang robot at sinimulang gamutin si Kirikuso. Tumayo si Ino at humarap sa mga cronies, na nagsasabing pinatay ninyo ang mga magulang at kaibigan ninyo para palakihin ang bagay na yan. Galit na umungal ang mga cronies at sinabing anong alam mo, kahit inumin mo pa ang mga luha ni Epona, hindi tuluyang gagaling ang sakit. Mamamatay ka pa rin balang araw, kaya dapat ibigay ito sa isang taong mas mahaba ang buhay. Hindi ba mas mabuti yun? Nang marinig yun, sinabi ni Ino na isinugol ni Kirikuso ang kanyang buhay para sagipin ka kahit nanghihina na ang kanyang katawan. Ngunit walang pakialam si Crony sa kanyang nakababatang kapatid. Tinapos ni Robot Zero ang pangunang lunas at nagulat, ngunit huli na. Lumuhad si Ino upang suriin ang pulso ni Kirikuso. Patay na ang bata. Umalingaw-ngaw sa isipan ni Ino ang huling mga salita ni Kirikuso. Pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko. Sigurado ako na siya ay ginagamitan ng iba. Katulad ng taong nakilala ko sa gubat, ayos lang ako. Malapit na akong mamatay. Ang kapatid ko ay isang mahusay na manlalakbay, isang bayani sa puso ko. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Yumuko si Ino bilang tugon sa huling hiling. Sa kanyang huling sandali ngumiti si Kirikuso. Ipinikit ng bata ang kanyang mga mata. Ang imahe ng kanyang mga magulang na kamakaway para salubungin siya ay lumitaw at pagkatapos ay naglaho. Nakita ni Cronies na patay na ang kanyang nakababatang kapatid at nagsimulang tumawa ng parang baliw. Sa wakas ay patay na, agad na sumugod si Ino at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok na nagpadala. Lumilipad ang mga Cronies. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ino na nagpapaliwanag tungkol kay Magmal. Ito ang tunay na kinatatakutan kay Magmal. Habang tumatagal ka rito, palalakihin nito ang mga pagnanasa at galit ng tao. Ikinwento ni Ino ang kanyang mga kasalanan ng pagpatay sa kanyang mga magulang, pagpatay sa kanyang mga kaibigan, at sa huli pagpatay sa kanyang sariling kapatid. Umungal siya, buwisit. Sabi ni Ino, ang isang katulad mo ay may isa lamang landas. Sumigaw ng baliw ang mga cronies, iaalay kita kay Epona. Nagpasya siyang lunukin ang mga luha ni Epona. Agad nagbago ang katawan ni Cronies. Lumaki ang kanyang mga kalamnan, lumitaw ang mga ugat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buong katawan ay nagliliyab sa pulang enerhiya. Pakiramdam ko'y puno ako ng sigla. Umungal siya at sumugod kay Ino nang may ganoong lakas na nawasak ang lupa. Mabilis na nakailag si Ino. Naalala ni Cronies ang mga sinabi ng kanyang kapatid, Lecter. Gusto kong maging isang Lecter kapag gumaling na ako. Maging isang Lecter para protektahan ang aking nakatatandang kapatid. Sa ilalim ng langit, ginamit ni Ino ang kanyang kakayahan bilang Lecter, lumilikha ng isang napakalaking estruktura. Isang sunod-sunod na malalaking panangga ang bumagsak mula sa langit na samaga sa kay Cronies at nagdulot ng malaking pagsabog na bamaw sa kanya. Natapos ang labanan, binuhat ni Ino ang katawan ni Kirikuso palabas ng gubat. Lumipad ang robot na Zero sa likuran. Naiwan ang kwintas na hugis bituin ng Cronies na nakasabit sa isang tuod ng puno na nababalutan ng lumot noong nakaraan, noong bata pa si Ino at nakaluhod sa pagdadalamhati. May lumitaw na isang mataas na figura na nagsasabing hindi pa sapat yun para mawalan ng pag-asa at yun ay ang madilim na bahagi ng pag-asa. Inilahad ng figura ang kanyang kamay. Tumingala ang bata at nahihiyang iniabot ang kanyang kamay para hawakan ito. Nagpatuloy ang flashback na nagpapakita kay Ino na nakasuot ng isang pamilyar na Angara uniform na nakatayo sa harap ni Zero na nakabaluktot sa isang madilim na sulok. Tumingala si Zero sa kanya at nagtanong, ito ba ang kawalan ng pag-asa? Ang eksena ay lumipat sa silid tulugan ni Ino sa kasalukuyan kung saan siya mahimbing na natutulog at si Zero
Nakaupo sa tabi ng kama at binabantayan siya. Doon sa lungsod ng daungan sa isla ng Ixuco, isang babaeng nagngangalang Emilia ang may hawak na mapang iginuhit kamay. Naghahanap sa mga kalye, pumasok siya sa isang eskinita at nakakita ng isang gusali na may karatula na Shokudo, Euro, Angler's Service Office. Sa loob, nakatalikod si Ino sa kanyang mesa, naglalaro mag-isa ng barahan ng kapalaran at nagrereklamo na talagang malas siya. Sa sandaling yon, inanunsyo ni Zero na may bisita. Pumasok si Emilia at naisip niya, si Ino ba ang maalamat na angler? Bati ni Ino sa kanya, ikinagagalak kitang makilala. Sinabi ni Zero na malaki ang dibdib ng customer. Nahiya si Emilia pero agad niyang sinabi ang kanyang pakay na gusto niyang humiling ng tulong kay Ino. Sa sala, ipinaliwanag ni Emilia na ang research facility ng kanyang ama, ang direktor ng Biological Reaction Research Division sa Polar Star, ay biglang nawala ng komunikasyon. Tinanong ni Ino kung anong klaseng species ang pinag-aaralan ng kanyang ama. Nagtaka si Zero kung bakit kailangang umupa ang isang malaking kumpanya tulad ng Polar Star ng Angler sa labas gayong dapat ay mayroon silang sariling rescue team. Kinumpirma ito ni Emilia pero sinabi niyang partikular na tagubilin ito ng kanyang ama. Kapag may nangyari sa akin, hanapin mo siya para humingi ng tulong habang inaabot sa kanya ang address ni Ino. Naghikab si Ino at nagtanong kung kilala niya ang kanyang ama. Pagkatapos ay casual niyang sinabi na hindi niya masyadong maalala. Tinanong ni Emilia kung sa tingin ni Ino na ang kanyang ama ay isang taong lumilikha ng pagdurusa. Ipinaliwanag ni Ino na ang ibig niyang sabihin ay ang uri ng kapangyarihan na ginagamit ang mga buhay na nilalang para lamang sa kapakinabangan ng tao. At tinanggihan niya ang trabaho dahil ayaw niyang iligtas ang mga ganung uri ng tao. Gulat na gulat si Emilia at nagmakaawa na ang kanyang ama ang lahat sa kanya. Sagot ni Ino na nangyayari ito araw-araw at malupit ang realidad. Galit na tinawag siya ni Emilia na walang puso. Wala na siyang ibang pagpipilian. Naupo siya sa sofa at yumuko para makiusap. Ang pangalang Xuan ay nagpatigil kay Ino. Naalala ang imahe ng kamay ni Xuan na umaabot sa kanya noon, agad niyang itinuwid ang sarili. Ako si Ino, hindi si Xuan. Ngunit pumayag siya na tanggapin ang kahilingan. Tumayo siya at nagpahayag, anuman ang kayang gawin ni Xuan, kaya ko ring gawin. Lumabas siya, iniwan si Emilia na naguguluhan. Sa airport, nagkita sina Ino at Emilia kina Chester at isang piloto sa tabi ng malaking eroplanong pangmilitar. Nahihiyang ipinakilala ni Emilia si Ino bilang kanyang nakababatang kapatid. Hiningi ni Chester kay Ino na alagaan si Emilia. Sumagot si Ino na huwag mag-alala. At tinuya ni Chester na ang kanilang kumpanya ang ipinagmamalaki ng bansa at ang misyong pagsagip na ito ay parang piknik lamang. Sumakay ang dalawa sa eroplano. Samantala sa control room, tinawagan ni Ino si Zero sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Sinabi niya na sumulong at imbestigahan ang lugar na kanilang patutunguhan. Pinasigla ni Zero ang kanyang kapangyarihan, nagtipon ang kuryente at ipinasok niya ang kanyang kamalayan sa Robot 01, inilunsad ito sa buong syudad patungo sa Magmall. Kasabay nito sa research facility, walang saysay na nagpapaputok ang mga gwardya sa mga caber. Madali nilang pinatay ang mga sundalo. Sa control room, nakapanlulumong pinanood ni Dath, ng ama ni Emilia, at ng mga siyentipiko ang malagim na pangyayari. Sa sandaling yun, ang eroplanong transportasyon na nagdadala kina Ino, Emilia, at sa pangkat ng mga mersenaryo ng Polar Star. Ang mga automatikong kanya ng pasilidad ay nagpakawala ng mga putok, at ilang oso ang bumagsak. Pagkatapos nito, ipinadala ang mga pangkat ng mersenaryo para lipulin ang mga halimaw. Sa eroplano, nakatanggap si Chester ng ulat sa pamamagitan ng radyo. Bawat squad ng ANC ay may isang nasawi, ngunit nakapatay naman ng isang oso. Tila nasiyahan si Chester dahil hindi gaanong marami ang nawala. Biglang nakatanggap si Ino ng babala mula kay Zero sa pamamagitan ng earphone. Narito na, humiling si Ino na makita ang video. Ipinakita sa screen ang isang higanteng halimaw na nakasuot ng baluti. Nasindak sina Emilia at Chester nang makilala ito bilang pinuno ng Zone 7. Ipinaliwanag ni Ino na ang dugo ng mga caber ang tumawag dito. Sinimulan ng halimaw na iwagayway ang buntot nito at nagtatapo ng malalaking bato papunta sa pasilidad. Natukoy ni Scale Gargan ang eroplano at binato ito. Nagpapanik si Chester at iniutos na paputukan ang mga machine gun. Ngunit hindi tumagos ang mga bala sa baluti.
Sumigaw siya na kailangan nilang gamitin ang trump card at iniutos na ihanda ang dragon armor round. Agad-agad pagkatapos noon, iniutos niya ang agarang pag-atres. Sumigaw si Emilia na huminto siya dahil naroon pa ang kanyang ama. Tinulak siya ni Chester sa tabi at sinabing patay na ang lahat doon. Tahimik na naglakad si Ino patungo sa nakabukas na pintuan sa gilid ng eroplano. Tinanong ni Chester kung ano ang ginagawa niya. Humarap si Ino kay Emilia at sinabing sumunod ka sa akin at tinanong kung gusto niyang iligtas ang kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nito at silang dalawa ay lumundag palabas ng eroplano nung inilunsad ang missile. Sila ay bumagsak at tinawag ni Ino ang robot na 01 upang seluhin sila, kaya ligtas silang lumulutang sa ere. Nagulat si Chester sa eroplano. Lumapag sina Ino at Emilia malapit sa isang missile na balutin ng dragon na bumagsak kanina pero hindi sumabog. Sabi ni Emilia susubukan niyang ayusin ito, pero hindi siya sigurado. Ipinaliwanag niya na kung gusto niyang iligtas ang kanyang ama kailangan nilang mapaandar ito. Ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang Lecter, lumilikha ng enerhiyang elektromagnetiko sa pagitan ng kanyang mga kamay at pinapadaloy ito sa missile. Inayos niya ito, lumilikha ng bagong itim na lunsaran para dito. Nagulat si Emilia at nagtanong kung ano ito. Itinutok ni Ino ang missile kay Scale Gargan at sa malayong pasilidad ng pananaliksik. Tinanong niya si Emilia kung sino ang dapat mamatay, ang kanyang ama o ang halimaw. Sinagot niya ang sarili niyang tanong tungkol sa pag-iral ni Magmal. Dahil masyadong nakakabagot ang mundo, tumakbo si Ino sa isang bangin na tanaw ang pasilidad. Gumamit siya ng loudspeaker at sumigaw, "Pansin! Mga mananaliksik o mas tumpak na mga dumukot, pakawalan niyo kaagad ang bihag niyo kung gagawin niyo ito, ligtas kayo." Sa control room, narinig ni Dave ang boses at nakita si Ino. Nakilala niya ang sombrero at tindig ni Chuan. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na tanggapin ang kahilingan at pakakawalan nila ang mga anak. Nakatayo si Emilia sa tabi ng inayos na missile. Tumalon pababa si Ino. Nagngangal pa rin ang Garga na may kaliskis, lumundag si Ino para akitin ang halimaw na habulin siya. Nang makarating siya sa lugar na itinalaga, sinenyasan niya si Emilia na paputukan, pinindot niya ang butones ngunit mabilis tumakbo ang halimaw at lumihis ang missile. Gayunpaman, hindi hinayaan ni Ino na mangyari yun. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na lumikha ng isang higanteng kamay at itinulak ang halimaw sa missile, naganap itong pumatay. Sa laboratorio, tiningnan ni Dave ang mga batang cover na nakakulong sa mga hawla na nakakonekta sa mga kuryente, pagkatapos ay pinalaya niya sila. Pagkatapos noon, sama-sama silang umatras papunta sa eroplano. Tumayo si Chester sa tabi ni Dave. Ipinaliwanag ni Chester na kapag dinalisay, ang dugo ng cover ay magiging pinakamatigas na metal, isang patentadong imbensyon ng kumpanya. Lumabas na sinusubukan ng malaking kawan ng oso na iligtas ang kanilang mga anak na inagaw ng mga siyentipiko. Tinanong ni Ino si Dave kung pinatay niya ang kanilang mga magulang gamit ang mga bala na gawa sa dugo ng sarili nilang mga anak. Galit na ininsulto ni Chester si Ino bilang marumi. Tinanong ni Chester si Ino kung ano ang relasyon niya kay Chuan. Hindi siya pinansin ni Ino at sinabi lamang kay Dave na dapat nitong makilala ang kanyang anak. Sa sandaling yun, masayang tumakbo si Emilia papalapit na tinatawag ang kanyang ama. Ilang araw pagkatapos, iniulat sa balita sa telebisyon ang tungkol sa aksidente sa eroplano, pero walang namatay, ipinakita lang na nasugatan si Chester at dinala palayo. Sa daan, sinabi ni Emilia kay Ino na nagdesisyon ang kanyang ama na hindi na magtatrabaho sa Magmall, sinabi ni Ino na mabuti yun. Lumabas si Dave ng kotse at kasama si Emilia, yumuko sila kay Ino. Ngumiti si Emilia sa kanya bago umalis. Sa opisina ng Shokido, nakaupo sina Ino at Zero sa sofa. Sa harap nila ay isang lamesita na puno ng puding, lollipop, at mga merienda. Nanunood sila ng isang programang subasta sa screen. Ipinakilala ng anunsyador ang tampok na item ng araw, isang bahagharing kalapati. Ipinaliwanag ni Zero kay Ino na isa itong napakabihirang nilalang mula sa Zona 45 ng Magmall. Sinasabing nagtataglay ng pambihirang lakas at kakayahang pabulaanan ang lahat ng uri ng lason, kinumpirma ni Ino na nakakita na siya ng isa dati. Nagsimula ang subasta sa panimulang presyo na 1 milyon. Mabilis na tumaas ang presyo sa 5 milyon. Sinabi ni Zero na dahil handang gumastos ng napakalaking pera ang mayayaman,
Patuloy na napapahamak ang mga bagong eksplorador at dahil doon ay nagkakaroon sila ng mas maraming customer, sumang-ayon si Ino. Sinabi niyang parang katuwaan at katangahan din na kumita sa pagkakamali ng iba. Biglang sumigaw si Zero sa gulat nang may tumawad ng halos 1 bilyon. Agad na isinara ang subasta sa halos 1 bilyon, isang record para sa programa. Parehong natigilan sina Ino at Zero. Mabilis na kinakalkula ni Zero na sa halagang yon, mabibili nila ang buong puding. Si Ino, habang sinusubukang nakawin pa rin ang puding ni Zero, ay tumawa at nagtataka kung ano ang balak gawin ng mamimili sa ganoong kalaking halaga. Sa sandaling yon, tumunog ang doorbell ng opisina. Isang matandang lalaki at isang sekretarya ang pumasok. Sila ang mga nanalo sa subasta, dala-dala ang kulungan na naglalaman ng kalapati na bahaghari. Pagkaalis ng sekretarya, nagpakilala si Tao Teres. Tanong ni Ino kung siya ang mayamang lalaki kanina. Kinumpirma ni Tao Teres na siya nga ang nagpapatakbo ng kumpanya ng seguro, serbisyo ng proteksyon, at turismo. Mabilis na nagtanong si Zero kung mayroon siyang pabrika ng puding. Ngunit humingi ng paumanhin si Tao Teres dahil wala. Ipinahayag niya na ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay sa paghahanap sa ibong ito at kailangan niya ang tulong ni Ino. Inilahad ni Tao Teres ang kanyang hiling na tulungan siya ni Ino na hanapin ang kanyang mga kaibigan. Nang tanungin ni Ino kung saan sila nawala, sumagot si Tao Teres ng SONA 45. Agad na naghinala si Ino kung nalasan ba sila. Ipinaliwanag pa ni Zero na ang SONA 45 ay tahanan ng mga nilalang na may nakamamatay na lason. At ang paggalugad dito ng walang paghahanda ay sukdulan ng kamangmangan. Inamin ito ni Tao Teres. Ikinwento niya ang kanyang istorya mula 30 taon na ang nakalipas nang maaprubahan pa lamang ang migrasyon papuntang Magmol. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay kabilang sa mga unang lumipat. Isang pamayanan na may simpleng bahay na kahoy sa Magmol. Naglalaro noon si Tao Teres at ang kanyang kabataan na si Dazem at ang kanyang dalawang kaibigan, sina Stua at Stein. Sinabi niya na dahil hindi pa alam noon ng panganib ng Magmol, napakatibay ng samahan ng mga migrante. Kailangan nilang magtulungan para mabuhay. Naglalaro noon ng sal-agubang ang 3 bata. Natalo ang sal-agubang ni Stua, kaya nagmungkahi si Tao Teres ng bagong laro. Mangungulekta sila ng maraming nakal-alasong insekto sa SONA 45 at hahanapin ang pinakamalakas na uri sa pamamagitan ng paglalaban sa mga ito. Sa kasalukuyan naman, nagtatakang nagtanong si Zero kung ano ang katoko. Ipinaliwanag ni Ino na isa itong sinaunang laro kung saan naglalagay ang mga tao ng maraming nakal-alasong insekto sa isang lalagyan, para maglaban hanggang isa na lang ang matira, at yung isa na yun ay itinuturing na may pinakamalakas na lason. Sabi ni Zero, masyadong bastos at malupit ang laro. Tanong ni Ino kay Tao Teres kung nalasan ang kanyang mga kaibigan ng mga insektong yun. Kinumpirma ito ni Tao Teres. Siya lang ang nakaligtas, pero dahil sa sobrang takot, tumakbo siya at iniwan ang kanyang mga kaibigan. Nabigo ang plano ng paglipat, bumalik sila at nawalan siya ng komunikasyon sa mga pamilya ni Stua at Stein. Sinabi ni Tao Teres na sinubukan niyang kalimutan ang nakaraan sa pamamagitan ng paglubog sa trabaho, at saka siya tumanda at kumita ng maraming pera. Kaya niya binili ang Rainbow Dove dahil may kakayahan itong magpagaling ng lahat ng lason. Pumutol si Ino, at sinabing napakatagal na. Siguradong wala na ang kanyang mga kaibigan. Sinigawan siya ni Tao Teres na huwag magsalita ng walang ingat, ngunit kumalma rin at humingi ng paumanhin sa pagkawala ng kontrol. Inamin niya na gusto lang niyang hanapin ang huling pag-asa sa mismong lugar na iniwan niya sila, at ngumiti si Ino at sinabing, matagal na nga, pero dumating ako para iligtas kayo. Hindi ko kayo pinabayaan. Iyon ba ang ibig mong sabihin? Nahihiyang tumango si Tao Teres at nangakong babayaran ang anumang halaga. Agad nagbago ang ugali ni Ino, humarap kay Zero at sinabing sa wakas may isang handang bayaran ang presyong gusto niya. Itinakda niya ang halaga ng pagliligtas sa humigit kumulang 100,000, sinasabing hindi niya binababa ang kanyang mga presyo, ngunit depende sa kanyang kalooban ay maaari siyang sumingil ng mas mataas o magdagdag ng mga karagdagang kondisyon. Sumang-ayon si Tao Teres sa lahat. Tinanggap ni Ino ang misyon, ngunit inatasan si Tao Teres na magpalit ng kasuotan dahil hindi angkop ang isang suit para sa trabaho, at inutusan si Zero na ihanda ang gamit. Lumipad si Ino at Tao Teres sakay ng helikopter patungo sa Zone 45 dala ang kulungan ng ibon.
Lumapag sila sa isang kagubatan na may kakaibang makulay na halaman. Nagsimula silang maglakad. Mabilis na napagod si Tao Teres at kinailangan niyang huminto para uminom ng tubig. Nahihiya siya dahil mabagal kumilos ang kanyang katawang may edad na, pero nakaramdam din siya ng pananabik sa nakaraan. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga kay Ino dahil nagagawa nitong magligtas. Diretsahang sumagot si Ino na kung hindi siya binabayaran ay wala siyang ililigtas, at kahit sino ay kayang gawin ang trabahong ito. Ang tanong lang ay kung gusto nila o hindi. Nagbabala rin si Ino na hindi niya masisigurong iligtas ang lahat. Sa sandaling yon, lumipad ang robot ni Zero at nagulat ng mga senyales ng halimaw sa unahan. Sinenyasan ni Ino si Tao Teres na huminto. Itinuro niya ang magagandang bulaklak na tumutubo sa gilid ng bangin at sinabi na bagaman. Mukha silang hindi mapanganib, pero sobrang delikado pala. Bigla na lang umunat ang mga bulaklak at inatake sila. Mabilis na ginamit ni Ino ang kanyang kakayahan bilang Lecter, lumilikha ng dalawang mabibigat na machine gun mula sa hangin at pinasabog ang mga ito. Isang higanteng halimaw na parang gamu-gamu ang lumabas mula sa usok. Ipinaliwanag ni Ino na espesyalidad nito ang pagpatay sa mga nilalang na may lason at pagsipsip ng kanilang sustansya. Sumugod ang gamu-gamu at nagpakawala ng mga sinulid na pumulupot kay Ino. Muling ginamit ni Ino ang Lecter, lumilikha ng dalawang malalaking itim na kamay para sunggaban at durugin ang gamu-gamu. Inabot ni Ino kay Tao Teres ang isang bulaklak na may lason mula sa mga labi ng halimaw. Sinabi sa kanya na pagkain yun para sa kalapati ng bahaghari. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at napansin ni Tao Teres ang isang pamilyar na X na inukit sa puno, noon pa man ay nagpapakita na inukit yun ni Stua para hindi sila maliga. Bigla na lang tumakbo si Tao Teres kung saan. Hinabol siya ng robot ni Ino at Zero at nakita siyang nakatayo sa harap ng isang yungib. Sama-sama silang pumasok sa isang madilim na kuweba. Nakilala yun ni Tao Teres bilang lugar kung saan nangyari ang trahedya 30 taon na ang nakalipas. Lumipad ang robot ni Zero sa loob ng kuweba para magmasid. Naalala ni Tao Teres ang sandali nang sabik na binuksan ng 3 bata ang garapon ng Katoko. Sa loob, ang mga nilalang ay nagsanib at binago ng kamandag ang kanyang mga kaibigan. Narinig lamang niya ang kanilang mga hiyaw mula sa loob ng dilim. Bumabalik sa kasalukuyan, nakita ni Tao Teres ang mga piraso ng garapon, lumuhad at winasak ang mga ito sa galit, sumisigaw upang mabawi ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling yon, bumalik ang robot ni Zero at nagulat. Pagkatapos ay sinabi ni Ino kay Tao Teres na mayroon siyang magandang balita. Buhay pa ang kanyang mga kaibigan. Natigilan si Tao Teres. Mula sa loob ng dilim, 2 malaking halimaw ang dahan-daang lumitaw, ang isa ay kahawig ng isang alakdan at ang isa ay kahawig ng isang paniki. Labis na natakot si Tao Teres habang siya'y paatras, kinumpirma ito ni Ino. Nagpatunay na sila nga ang kanyang mga kaibigan, desperadong tinawag ni Tao Teres ang kanilang mga pangalan. Ang 2 halimaw ay umungal at nagsimulang magsagupaan. Sumugod si Tao Teres sa pagitan nila, tinatawag si Stua. Nakilala rin ng halimaw na parang paniki si Tao Teres at binanggit ang kanyang pangalan. Umiiyak na humingi ng tawad si Tao Teres sa pagpapatagal sa kanila at nagtanong kung sila ba ay nasaktan at natakot. Tila naunawaan ng 2 halimaw ang kanyang mga salita. Napuno ng labis na tuwa si Tao Teres sa pag-aakalang sila ay buhay pa. Bumaling siya kay Ino at sinabing gagamitin niya ang Rainbow Dove upang pagalingin sila. Ngunit pinigilan siya ni Ino at ibinunyag ang katotohanan. Oo, kailangan nilang inumin ang dugo nito. Ngunit mamamatay sila. Ipinaliwanag ni Ino na ang lason mula 30 taon na ang nakalipas ay sumama sa kanilang mga katawan, naging tanging pinagmumulan ng lakas na nagpapanatili sa kanilang buhay, at kung aalisin ng lason, mamamatay sila, hindi na sila tao. Tumingin si Tao Teres sa kanyang 2 kaibigang halimaw nang may pagkasawi. Tumalikod sila at iginiya siya patungo sa X na nakaukit sa puno. Sinabi ni Ino na ang pagpapaubaya na lamang sa kanilang kamatayan ay maaaring mas magaan na pagpipilian. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya si Tao Teres. Ayaw na niyang kumuha pa ng buhay. Binuksan niya ang kulungan, pinakawalan ng bahagharing kalapati upang lumipad patungo sa paglubog ng araw. Tinanggap ang mga bagong anyo ng kanyang mga kaibigan, kinikilala na siya rin ay nagbago ng malaki. Siya at si Ino ay nanood habang kamakaway ang 2 halimaw bago naglaho sa loob ng malalim na yungib.
Sa wakas, pagbalik sa opisina ng mangingisda, nanood sina Ino at Zero ng balita habang nagdaraos ng press conference si Tao Teres, ipinapahayag na gagamitin niya ang lahat ng kanyang yaman upang protektahan ang kapaligiran ng Magma at suportahan ang mga pamilya ng mga biktima. Isang reporter ang nagtanong kung bakit siya nagtatayo ng pabrika ng puding. Si Ino, kumakain ng isang tasa ng puding, ay ngumiti, dagdag na kondisyon lang daw iyon. Pagkatapos, sa isang palengke, naglalakad sina Ino at Zero at huminto sa harap ng isang tindahan ng kakanin na nakatusok. Itinuro ni Zero ang pagkain, sinasabing mukhang masarap at gusto niyang kumain. Sinabi ni Ino na baka dapat silang mag-alok ng kalahating presyo, pero sa totoo lang, 30 barya ang makatarungan. Tinawag ni Zero si Ino na kuripot at pumunta sa tindahan, kung saan sinabi ng tindero na nagkakahalaga ito ng 40 barya. Inabot ni Zero ang pera at sinabing eksakto, pero pinigilan siya ng tindero, sinasabi na, hindi sapat, mga 30 lang. Nang tanungin ni Zero kung hindi ba ito katanggap-tanggap, ipinaliwanag ng nagtitinda na kailangan niyang magnegosyo. Iminungkahi ni Zero na maaari niyang hilingin sa susunod na customer na magbayad ng dagdag na 10 para mabalanse ito. Tumawa ang nagtitinda at sumang-ayon, binigay sa kanya ang merienda sa halagang 30 at sinabi, isang beses lang ito. Pagbalik niya, turno na ni Ino. Sinabi ng nagtitinda na 50, kaya medyo napahiya at nadismaya siya. Bigla, may narinig silang ingay mula sa kalapit na plaza kung saan may nagtipong maraming tao. May isang lalaking nagsasalita, ipinakikilala ang isang babaeng may mga kakayahang mahiwaga, si Verinister Arya. Ang mga tao, kasama ang mga matatanda at kababaihan, ay nanalangin at umiyak habang humakbang si Verina. Inihayag ng lalaki na siya ang unang babaeng nakapagtagumpay sa magmall ng 8 beses ng mag-isa, at ligtas na nakabalik sa bawat pagkakataon, at ngayong araw ay mayroon siyang mahalagang anunsyo. Sinimulan ni Verina ang kanyang talumpati, sinasabi na ang mundo ay puno ng mga alitan at maraming ulilang bata ang nangangailangan ng tulong, at nagpasya siyang bisitahin muli ang magmall. Nanood sina Ino at Zero. Napagtanto ni Zero na ito na ang kanyang ikasyam na hamon ng magmall at tinanong si Ino kung ang sikat na gumagamit na ito ng mahika ay siya nga ba talaga. Masiglang isinigaw ng mga tao ang pangalan ni Verina. Titig na titig si Ino, seryoso ang mga mata, ibinubulong na hindi naman talaga siya gumagamit ng mahika, siya si Bloody Maria. Kalaunan, sa opisina ni Zero, nakaupo siya sa harap ng computer sa isang madilim na silid. Binabanggit ang pangalan ni Verina habang naghahanap ng isang online na artikulo na nagpapakita ng larawan ni Verinister Arya. Inilarawan sa artikulo ang kanyang mga pagsisikap na muling itayo ang isang naghihirap na ampunan, naglalakbay na mag-isa sa magmall, nalalagpasan ng mga panganib, nagbabalik ng mahalagang bagay, at ibinibigay ang lahat sa ampunan. Pinuri siya ni Zero bilang walang takot sa harap ng panganib, dedikado sa pagtulong sa mga bata, nag-iwan ng malaking impresyon sa marami. Akala ni Zero siya ay matapang, ngunit nagtataka kung bakit tinatawag siya ni Ino na Bloody Maria. Palihim siyang pinagmasdan ni Zo na gumagawa ng isang ampunan, kung saan naglalaro ang mga bata, napansin ng isang batang babae na nagngangalang Poren na malungkot na nakaupo sa hardin ng bulaklak. Lumapit si Verina at tinanong kung anong problema. Umiiyak na sinabi ni Poren na nawala niya ang kanyang manikang kuneho. Ngumiti si Verina, tiniyak sa kanya, at nangako na magkasama silang maghahanap. Masayang niyakap ni Poren si Verina. Nagmasid si Zero mula sa likod ng puno, nag-iisip ng malalim, nang biglang nawala ang kontrol ng kanyang robot. Samantala, sa opisina, kumuha ng libro si Ino, umupo sa kanyang computer, at tumingin sa isang katulad na artikulo tungkol kay Verinister Arya, na nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Noong bata pa si Ino sa magmall kasama ang kanyang tagapagturo na si Shuwin, nag-iihaw sila ng isda sa apoy nang bigla nilang nakita si Verina na naglalakad mag-isa, na inaatake ng isang malaking may sungay at baluting. Halimaw, mabilis na namagitan si Shuwin, gamit ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng isang malaking aklat upang harangin ang atake ng halimaw. Bumukas ang aklat sa mga pahinang naglalarawan ng mga halaman, pagkatapos ay biglang sumara, na tumulak sa halimaw palayo. Tumakbo si Batang Ino at nagtanong kung patay na ito. Sinabi ni Shuwin na nahimatay lang ito. Nagpasalamat si Verina kay Shuwin sa pagliligtas sa kanya. Pinagalitan siya ni Shuwin sa pagpunta ng mag-isa,
ngunit iginiit ni Verena na mayroon siyang importanteng gagawin. Pinayuhan siya ni Shuin na umuwi na kung ayaw niyang mapahamak. Pareho silang umalis pagkatapos. Hindi makatulog si Batang Ino sa kanyang sleeping bag. Tumayo siya at tumakbo papasok sa kagubatan. Bumalik sa kasalukuyan, umupo si Ino sa kanyang opisina, napagtanto mula sa pagbabasa ng artikulo na ito ay isang malaking pagkakamali. Sa sandaling yun, biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao, hinihingi na tanggapin niya ang misyon para iligtas si Verena. Tumanggi si Ino. Isang lalaki sa grupo ang galit na nagsabing si Verena ang nagal iligtas sa kinabukasan ng mga bata, at kung hindi tumulong si Ino, pinababayaan niya sila. Kalmadong sinabi ni Ino na ayos lang na mag-isa siyang pupunta, gaya ng dati, may mahika naman siya. Nagalit ang mga tao, tinawag siyang irresponsible. Sinabi ni Ino na tumulong sila kung gusto nila. Ipinahayag ng mga tao na hindi nila makontak si Verena o ang kanyang grupo ng suporta. Binaliwala ito ni Ino, sinasabing hindi siya nag-iisa. Napagtanto ni Zero ang bigat ng sitwasyon, napagtanto na kailangan talaga ng mga bata ang batang babae. Agad niyang pinutol si Ino, sinasabing kukunin niya ang misyon at sinabihan ang lahat na umalis. Nang gabing yun, piniloto ni Ino ang isang helikopter patungong Magmall. Pagdating, nakahandusay ang mga sugatang gwardya ni Verena. Ibinulong ng isa kay Verena na mag-ingat. Isa pang isip na hindi siya maaaring mamatay. Hinarap ni Verena, na nakasuot ng balabal na may takip, ang isang napakalaking baboy ramo. Samantala, natuklasan ni Ino ang isang kawan ng mga halimaw na baboy ramo na may 3 mata. Bulong niya, gusto niyo akong kainin, ano? Hindi man lang ito paghihirapan. At gamit ang kanyang kapangyarihang humugis ng hangin, gumawa siya ng 2 malaking balistrang automatikong nagpapaputok ng mga palaso, na sumire sa kawan. Nagpatuloy siya, inaalala ang isang pagtatalo noong bata pa sila ni Shuwen. Sumigaw ang Batang Ino na ang banal na layunin ay isang panloloko, habang sinabi ni Shuwen na tinutulungan lamang niya ang mga na nangangailangan ng tulong. Ikinatwiran ng batang si Ino na kahit ang masasamang tao ay hindi kailangang iligtas at ang kabutihan o kasamaan ay hindi desisyon ni Shuwen. Sinabi lang ni Shuwen sa kanya, mauunawaan mo rin balang araw. Sa kasalukuyan, humarap si Ino sa isang halimaw na may sungay sa isang bangin, na nagpapaputok ng mga bowl-ang enerhiya sa kanya. Naisip niya na maaaring hindi nagkamali si Shuwen, pero hindi niya kayang gawin ang lahat sa paraan ni Shuwen. Lumikha siya ng palakol at sumugod, pinuputol ang isang sanga ng halimaw, pero napagtantong hindi ito sapat, ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang umiikot na talam, pinuputol ang mga punong nakapaligid. At pagsindi ng apoy para harangan ang halimaw. Pakiramdam niya, malayo pa siya para maabutan si Shuwen. Nang malubhang masugatan at bumagsak ang halimaw, lumipad si Zero at nasaksihan ang isang nakakapangilabot na tanawin. Lumapit si Ino at nakita si Verena, balot ng dugo, nakaluhod sa tabi ng nilalang, nakangiti na hawak ang madugong puso nito. Sabi niya, napakahalaga ng mga organ nito, at ang pagbenta sa mga ito ay makakatulong sa mas maraming bata. Nagtanong si Ino tungkol sa mga gwardya. Walang pakundangang sinabi ni Verena na lahat sila ay namatay sa pangangaso, pero naniniwala siya na hindi walang saysay ang kanilang pagkamatay maliligtas sila sa kabilang buhay. Nandidiri si Ino, nagtanong kung paano naging napakawalang puso ang isang tao. Biglang lumitaw ang marami pang katulad na halimaw, pinaliligiran sila. Ngunit tiningnan sila ni Verena na may baliw na ningning, tumatawa. Ang dami ninyo, ha? Sa dami ninyong ito, may iligtas ko ang napakaraming ulilang bata. Matapos masaksihan ang katotohanan, sinabi ni Zero kay Ino na huwag siyang pigilan. Iniulat ni Zero na napakaraming halimaw para labanan. Naintindihan ni Ino at tumalikod, iniwan si Verena na nag-iisa sa gitna ng papalapit na pulutong. Sa likod ng ampunan, umiiyak si Poren sa hardin ng mga bulaklak, iniisip kung si Verena ay namatay na. Inaliw niya ang kanyang sarili, iniisip, hindi siya namatay. Siya ay naging isang santo na nagbabantay sa atin. Sakto namang dumating si Zero at inilagay ang kulay rosas na manikang kuneho na si Momo sa kanyang mga kamay. Tuwang-tuwang sumigaw si Poren, Momo, babalik na sa palengke. Napag-isip ni Zero na mahirap malaman ang pagkakaiba ng mabuti sa masama, at tinanong niya kung ang konsepto ng tama at mali ay isang bagay na nilikha ng mga tao, pinaniniwalaan, at pagkatapos ay nagagamit.
Mga 35 taon na ang nakalipas, isang bagong kontinente na tinatawag na magma ang biglang lumitaw sa karagatang Pasipiko. Umaakit ng marami na naakit ng kasakiman at pagnanasa. Mga pirata, mga ngaso, mga mahilig sa pagkain, at maging isang editor ng comics. Ang pagtuklas sa magma ay lubhang mapanganib, at marami na sumubok doon ay hindi na nakabalik. Bigla, lumitaw ang isang kalbong lalaki na may dilaw na mohawk at makapal na bigete na nagngangalang Denden, nagsasabi na ang sinumang pupunta sa magma ay hanggal, at kung mamatay sila, ano ang kanilang ikaliligaya. Agad niyang kinutya ang kanyang sarili, pagkatapos ay napansin ng isa pang nagpapakabayani sa panganib, ako pala yun. Si Denden ay naiipit sa ilang at mainit na disyerto ng magma, nagrereklamo tungkol sa init, nang siya ay biglang nakaramdam ng isang malaking presensya na papalapit. Sa sobrang takot, sinubukan niyang tumingala, pinilipit ang kanyang leeg, at nakita ang isang napakalaking halimaw na parang pagong sa mismong ibabaw niya. Sumigaw si Denden sa kawalan ng pag-asa, kumbinsido na katapusan na niya. Umungal ang halimaw, kumulo ang tiyan nito, iniangat nito ang ulo at binuka ang bibig, nagbuga ng isang napakalaking agos ng likido na halos lunurin si Denden. Nang hamupa ang tubig, galit na sumigaw si Denden na hindi siya pwedeng mamatay ng ganito, hindi siya pwedeng mamatay sa ganitong kaiyahiyang paraan. Muling yumuko ang halimaw, binuksan ang bibig nito para siya kainin. Sumigaw si Denden, naiihi sa sobrang takot, umiiyak, tanggap na ang kanyang katapusan. Pabalik sa lungsod ng daungan, naglakad sina Ino at Zero sa mga kalye papunta sa isang tindahan. Sa loob, nakatayo si Denden sa likod ng kaera, tinitingnan ng isang tablet, bumubulong tungkol sa mga explorer ng magma na nagpabago sa buhay nila at iniisip kung kaya niyang kumita ng ganoon din. Masayang binati siya ni Ino. Hello, Tito Denden, nagulat si Denden. Nakinig si Denden habang ipinakikilala ni Ino si Zero bilang kanyang anak, labis siyang nagulat. Mabilis ang nagbabala si Zero kay Denden na huwag siyang tignan ng masama. Nagreklamo si Denden na bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing dumadaan si Ino. Sinabi naman ni Ino na laging punong-puno ng paninda ang tindahan ni Denden. Itinuro ni Zero ang isang malaking kahon ng bihirang tuna, na sinasabing napakamahal nito, at sinabi ni Ino sa kanya na pwede niya itong kunin kung gusto niya. Nagtanong si Zero kung araw ba ng paggastos, at tumawa si Ino, sinasabing 3 beses lang silang gumagastos sa loob ng 5 taon, pero dahil matalik na kaibigan ng kanyang ama si Denden, syempre makakakuha sila ng diskwento. Inis na itinuwid ito ni Denden, nagtatanong, kaibigan, sino ang iyong kaibigan? Pakiramdam niya ay lumulukso ang puso niya tuwing nakikita niya ang dalawang ito. Minsan, kinuha ni Ino ang isang granada na nakakapanghina at tinanong ang presyo nito. Sinabi ni Denden na 100 esk. Agad namang tumawad si Ino, 1,000 esk daw, kaya napasigaw si Denden. Nagpatuloy si Ino, ibinaba ang presyo sa 800 esk habang naguhulog ng mga barya sa mesa. Galit na sinabi ni Denden na tumigil na siya sa pagbibiro, pero itinuro ni Ino na paso na ang granada. Tanong ni Denden paano ito say sabog kung paso na, tapos kinuha ni Ino ang isang granada na gumagana, pinindot ang isang butones at lubos na natarante si Denden. Nagreklamo siya na ilang beses na siyang pumunta sa dentista at nawala ng maraming customer. Bukod pa rito, nagbayad si Ino gamit ang peking pera na sulat kamay. Sa kasalukuyan, naghanda ng husto si Denden, pinalakas ang mga istante, sinuri ang pag-expire ng mga mapanganib na bagay, nilinis ang sahig, at nagkabit ng mabilis na infrared na security camera system. Dahil sa 40 taong karanasan sa kalye, kampante siya na hindi siya maloloko. Gayunpaman, sinabi ni Ino na walang saysay ang lahat ng kanyang mga gimmick, at naglabas ng credit card para magbayad, dagdag pa niya, huwag mong isipin na ngayon ako gagastos ng malaki, kaya hindi na kailangan ng diskwento. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpagulo kay Denden, dahil sanay siyang laging binibigyan si Ino ng diskwento. Pagkaalis ni na Ino at Zero, napaisip si Denden kung nag-iisip ba siya ng sobra, pero bigla niyang napansin na gumgewang ang karatula ng tindahan. Niluwagan pala ito ng robot na silakas ni Ino. Bumagsak ang karatula at tumama sa ulo ni Zero. Sumigaw si Denden habang bumagsak siya sa lupa, umaagos ang kunwaring dugo, nagtipon ang mga tao sa paligid, at natarante si Ino, sumisigaw, anak ko. Bumulong si Zoe weakly, Papa, maging masaya ka kahit ano pa man ang mangyari.
At si Ino, nag-aalala, sumigaw na huwag siyang mamatay at sinubukang tumawag ng ambulansya. Bilang niya kay Denden na nakaluhod sa tabi ni Zero, sumisigaw. Bilisan mo, bigyan mo kami ng bawas presyo. Habang lumulubog ang araw, binigyan ni Denden si Ino ng 70% na bawas. Umalis ang mag-ama, bitbit ni Ino si Zero na gising na ngayon. Bamulong si Zero, ang galing ng iyong pamamaraan. Nanay at tatay. Habang si Denden, nag-iisa sa ilalim ng ilaw ng entablado, ay umaming talo, lubos na nadaig ng walang ingat na batang yon, nagpas siyang tuluyang talikuran ang negosyo. Nagpasya siyang pumunta sa magmall para baguhin ang kanyang buhay, iniisip na mas mabuting sumugal doon kaysa magbenta kay Ino. Determinado na maging bilyonaryo, kinabukasan ay isinara ni Denden ang kanyang tindahan at nagpakita sa isang pulang tuktok na may 3 gulong, nakadarama ng labis na tuwa at nag-iisip kung maaabot niya ang magmall gamit ito. Bigla, lumitaw sina Ino at Zero sa likurang upuan. Nagtanong si Ino kung bakit sarado ang tindahan at sinabi, dahil sarado naman, pwede na rin kitang pakiusapan na ihatid kami pauwi. Labag sa loob, nagmaneho si Denden sa isang bukirin ng wind turbine. Humanga si Zero sa tanawin habang nagngingit-ngit si Denden na hindi siya tsuper. Inasar ni Zero ang mabagal na sasakyan at ang malaking tiyan ni Denden, na nagtulak sa kanya na ipahayag ang kanyang sarili bilang Denden the Lightning at ipakita sa kanila, nagpaharurot at nagwili bago bumulusok. Iniwan si Ino at Zero. Nagmaneho siya ng padalos-dalos, ngunit sa isang kanto na may pulang ilaw, napagtanto niyang hindi niya mapipigilan ang isang malaking truck na papalapit sa kanya. Sa sobrang nerbiyos, biglang kumabig si Denden para maiwasan ang kapahamakan. Nakahinga siya ng maluwag, agad niyang napansin na nahulog siya sa bangin. Sumigaw, biro lang, nahulog siya sa dagat, umahan na humihingi ng tulong, at may inihagis na salbabida sa kanya. Sa bangin, pinanood ni Ino at Zero habang napadpad si Denden sa pampang, napagtanto niyang hindi siya makakasakay ng sasakyan papuntang magmall. Nang makita niya ang dagat, sinabi niyang tinatawag siya nito. Ayaw sumuko, nagbihis siya ng damit marinero, tumayo sa isang maliit na barko, at ipinahayag na ginastos niya ang 30 taong ipon para bilhin yun at tatawirin ang karagatan papuntang magmall. Muling nagpakita sina Ino at Zero sa likuran niya. Kumakain si Zero mula sa isang kahon habang may hawak na 2 baril si Ino. Nagkomento sila tungkol sa maraming pagkain at sandata ni Denden. Galit na galit si Denden, pinagalitan niya sila sa paghipo sa mga gamit niya. Nagbiro si Zero na ang mga gamit ay parang gamit ng isang nagtatago, at sinabi ni Ino na si Denden mismo ang may sala, na nangangakong patutunayan ang kanyang kawalang sala. Gamit ang kanyang kapangyarihan, lumikha si Ino ng isang granada. Nagtanong si Denden kung yun ba ay mahika. Ipinaliwanag ni Ino na yun ay rakuta, ang kakayahang suriin ang mga estruktura at lumikha ng materya, at ibinunyag na binili niya ang granada sa tindahan ni Denden para pag-aralan ito. Iwinasiwas ni Zero ang isang tinidor, nagbabala kay Denden na huwag sabihin kanino man. Ibinigay ni Ino kay Denden ang granada bilang pamamaalam, ngunit nagbabala na hindi siya makakarating sa magmall, sabay bunot sa pin. Sa pagpapanik, itinapon ni Denden ang granada sa kanyang barko at tumalon sa tubig. Sumabog ang barko, sumigaw siya, ang barko ko, 30 taon ng pinaghirapang pera. Sa tuktok ng gusali, kumain ng instant noodles sina Ino at Zero. Habang pinapanood ang usok na umaakyat, lumutang si Denden sa dagat, nakatingala, determinado, sa akin pa rin ang langit. Sa wakas, lumipad siya sakay ng glider, desididong huwag nang bumalik kahit nawala ang sasakyan, barko, at pera niya. Habang nasa ere, napagtanto niya na hindi niya alam ang ruta at hindi niya maabot ang kanyang telepono. Sakto naman, lumapit si Ino, nakakapit sa kanyang robot, at ginabayan siya. Dumiretso ka ng 200 metro, tapos kumanan. Natigilan si Denden. Napansin ni Ino na mabagal ang glider ni Denden at, nang humingi ng tulong, ginamit niya si Rakuta para ikabit. Isang jet engine sa glider, sumisigaw, kumaliwa ka sa kanto. Biglang sumulong ang glider at sumigaw si Denden habang bumangga siya sa isang truck na puno ng baboy, naipit sa gitna nila, sumisigaw, tulungan niyo ako, pabalik sa kasalukuyan. Habang naglalabas ang closing credits, nanatili si Denden na nakalibing sa buhangin, habang naghahanda ang higanteng halimaw na pagong nasakmalin siya. Umiyak siya, nagpaalam sa kanyang ina at mga kaibigan.
Bigla, napigilan ang halimaw binuhat ito ni Ino at Zero. Hinawakan ni Ino ang nilalang gamit ang kanyang mga kamay, nakangiting sinabi, "Maligayang pagdating sa Magmall, mahal naming bisita." Dumating ang isang helicopter para sa pagliligtas. Pagbalik sa opisina, nanood sina Ino at Zero ng isang programa tungkol sa mga kuting sa malaking screen, at paulit-ulit na nagpapahayag si Zero ng kanyang tuwa sa kanilang kakyutan. Tumayo siya at sinabi kay Ino na nagpasya siyang gusto niyang mag-ampon ng pusa. Tumanggi si Ino, sinasabing hindi niya gusto ang mga pusa. Gulat si Zero, tinawag niya itong hindi kapani-paniwala at walang puso, nangangatwira na ang mga video ng kuting ay nakapagpapagaling, tumutulong sa mga tao na makayanan ang mahirap na trabaho. Binaliwala ito ni Ino, inaangkin na ito ay isang pakana ng mga nasa kapangyarihan para pahinain ang likas na paglaban ng tao at gawin silang masunurin gaya ng mga kabayong ginagamit sa paghila. Bagut pa rin, pinulot ni Zero ang sombrero ng uniforme ni Ino, itinuro ang 3 metal na badge, at sinabing malinaw na kamukha ng pusa. Itinuwid siya ni Ino, iginigiit na hindi pusa, at pinaalala ulit na hindi niya gusto ang mga hayop, kaya hindi siya mag-aampon ng pusa. Nadismaya si Zero. Nang tingnan ni Ino ang sombrero, tinanong siya ni Zero tungkol sa kahulugan ng mga badge. Nanahimik si Ino, naalala ang kanyang amo na si Shuen na hinahawakan ang mga badge at sinasabing importante ang mga iyon. Sa isang mataas na bahay puno sa gabi, nakipag-usap ang batang Ino kay Shuen, nagulat nang malaman na si Shuen minsan ay may pamilya. Sabi ni Shuen, malamang wala na sila dahil hindi niya sila naipagtanggol. Nagtanong si Ino kung dahil ba mahina si Shuen. Sinabi lang ni Shuen na mas malaki siyang tanga kaysa kanino man. Sa pagsasanay, sinubukan ni Batang Ino na gamitin ang kanyang kakayahan sa rakuta para labanan ng isang halimaw na may 4 na kamay pero nabigo. Lumitaw si Shuen at mabilis itong tinalo. Frustrado si Ino na tinatrato siyang parang bata kahit nagpraktis siya at gumawa ng maliit na kutsilyo. Isang araw, napadpad si Batang Ino sa gubat na mag-isa at nakakita ng maliit na puting nilalang na may isang mata at sungay, na dinala niya sa bahay puno at pinangalan ng Toto. Pinayagan siya ni Shuen na itago yon. Nang gabing yun, habang sinusubukan ni Ino na mag-ukit ng kwintas para kay Toto at nasugatan niya ang kanyang kamay, tinulungan siya ni Shuen na tapusin ito, na lumikha ng 4 na maliliit na badge. Pagkatapos, ipinagkaloob ni Shuen kay Ino ang isang sombrero ng uniforme na may 3 magkatugmang badge bilang regalo. Pagbalik sa kasalukuyang opisina, ipinaliwanag ni Ino na yun lang ang iniwan sa kanya ni Shuen. Nagtanong si Zero kung ano ang nangyari kay Toto. Nagpatuloy ang mga flashback. Naglaro sina Ino at Toto ng paghagis ng patpat sa isang parang. Ginamit ni Toto ang kanyang buntot na parang propeller para seluhin ang patpat pero nahulog siya sa isang bangin, at si Ino nahulog habang sinusubukang iligtas ito. Pagkatapos, sa bahay puno, natulog si Ino na yakap si Toto habang tinakpan sila ni Shuen ng balabal. Maya-maya, nakita ni Ino at Toto ang isang manggagalugad na naipit sa isang bitag. Napagtanto ni Ino na ang lalaki ay nakatapak sa kanyang sariling bitag habang nangangaso ng isang bihirang ibon. Pinalaya ni Ino ang ibon, ngunit galit na itinutok ng lalaki ang baril sa kanya. Dinilaan ni Toto ang sugat sa binti ng lalaki at nagbagong anyo bilang isang higanteng halimaw na may mga maskuladong katawan, inatake ito at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Si Ino, sa kasalukuyan, ay nagsabi kay Zero, pinatay ko ito. Nagpakita si Shuen, binuhat si Ino, ipinapaliwanag na kapag ang isang nilalang na ganito ay nakainom ng dugo ng tao. Nagbabago ito at walang paraan para maibalik ito. Sumugod ang halimaw, pero sumigaw si Ino ng pangalan nito, kaya nag-atubili ito. Lumikha siya ng espada at tumalon papunta dito, pero naitapon siya. Paglingon niya, nawala na si Toto. Kinumpirma ni Shuen na ito ang realidad ni Magmall, sinasabi kay Ino na hindi niya kasalanan at binibigay sa kanya ang kwintas ni Toto. Humingi ng paumanhin si Ino kay Zero sa nawalang alaga, sinasabi na kailangan niya ng mas maraming oras. Sa sandaling yun, pumasok ang isang batang babaeng customer, umiiyak dahil nawawala ang kanyang alaga, si Ruka-chan, at nagpakita ng gusot-gusot na drawing. Sa kabila ng paggunita sa kanyang masakit na nakaraan, ngumiti si Ino at tinanggap ang gawain na hanapin ito. Samantala, isang malaking helicopter ang nakalutang sa itaas, kasama sina Amelia at Chester sa loob,
na nagmamasid sa isang malaking screen na nagpapakita ng mapa. Isang lalaki ang nagpahayag na pumapasok ang sasakyang panghimpapawid sa himpapawid ng magmall at itinuro ang isang lugar na tinatawag na Devil's Octagon sa screen. Tiniyak ni Chester kay Amelia na ang helicopter ay ang pinakamahal at matibay na armored na sasakyang pangdigma sa mundo, nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 bilyon, kaya walang dapat ikabahala. Agad, marahas na umuga ang eroplano, sinalakay mula sa lupa ng malalaking batong pinaputok. Isa sa mas maliliit na helikopter na pang-rescue ay tinamaan at bumagsak. Mabilis na nag-utos si Amelia ng mga hakbang pang-emergency, at iniulat ni Chester na handa na ang eroplano para sa laban. Sa lawa sa ibaba, lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw na parang palaka at nagsimulang umatake. Gumanti ng putok ang mga fighter jet gamit ang mga misil at baril, ngunit nawala ng kontrol ang mga piloto. Iniulat nila na normal ang mga sistema ng nabigasyon at kontrol, pero hindi nila mapanatili ang takbo ng lipad. Ang malaking helikopter ay nagsimulang bumulusok pababa. Nag-alala si Amelia at ang kanyang team, sinusubukang kontrolin ito, pero tuluyang nawala ng balanse ang eroplano. At sumisid sa lawa, nakatakas sina Amelia at ang kanyang grupo at natagpuan ang dating bumagsak na 7-star company na rescue helicopter, naniniwalang ang atake ay nagmula sa lupa. Bigla, isang maliit, balat-butong nilalang na may kulay rosas na buhok at matapang na mukha ang lumundag mula sa mga palumpong. Samantala, dumating na si Ino at ang kanyang ama sa lugar ni Amelia dahil, matapos marinig ang balita ng kanyang aksidente, hinanap niya ang tulong ni Ino. Kinumpirma ni Zero na bumagsak ang helicopter sa teritoryo ni Aaron. Nagtanong ang ama ni Amelia tungkol kay Aaron, at ipinaliwanag ni Ino na ito ay isang sinaunang nilalang. Sa magmall, normal ang mga ganoong bagay. Nagulat siya na alam ni Ino ang lahat, at sumagot si Ino na ang pagkakakilala sa kanya ay nangangahulugang walang bagay na hindi niya alam. Ipinagbigay alam ni Zero na natagpuan ang bumagsak na eroplano sa lawa at ligtas si Amelia. Sinabi ni Ino sa kanyang ama na ayos lang ang kanyang anak, ngunit kung gagalitin, maaari siyang magdulot ng gulo. Si Amelia mismo ay patungo upang makipagkita sa isang pangkat ng mga mersenaryo na humaharap kay Aaron. Ramdam niyang wala itong masamang intensyon ngunit galit siya sa mga sandata. Gayunpaman, umatake ang mga mersenaryo. Umilag si Aaron at ginamit ang kanyang nababanat na mga braso upang sirain ang kanilang mga sandata. Nang makitang hindi na kaya ang sitwasyon, umatras ang lahat. Pagbalik sa tagpuan, nakita ni Amelia ang kanyang ama, na nagbigay katiyakan sa kanya na dumating na si Ino. Sumenyas si Ino kay Aaron, na tumugon sa pamamagitan ng paghampas sa kanya gamit ang mahaba at nababanat na mga braso. Madaling nakailag si Ino at lumikha ng sibat gamit ang rakuta, inilunsad ito, ngunit naiwasan ni Aaron. Nagpakawala pa siya ng isa pang sibat, saka tumalon sa isang mataas na bato at bumuo ng isang malaking hugis X gamit ang rakuta, at ganoon niya napigilan si Aaron. Gulat si Amelia, pero hindi ito pinatay ni Ino. Ginawa niya itong isang higanteng marshmallow, kaya kalahati ni Aaron ay nakakulong at masayang kumakain ng candy. Ipinaliwanag ni Ino na hindi kaaway si Aaron, gusto lamang nitong mamuhay ng payapa. Ipinangako niya kay Aaron na hindi na siya babalik at inutusan si Amelia na huwag sirain ang pangako. Nakumbinsi si Amelia at ang kanyang ama at umalis. Matagal nang lumipas, ang batang si Ino at ang robot na si Zero ay naghahanap ng pagkain sa kagubatan. Pinagalitan siya ni Zero sa catamaran at labis na paggasta, sinasabing halos wala na silang yaman at iginiit na mang-alap siya ng sapat na pagkain para sa buong linggo. Pagpasok ng mas malalim sa kagubatan, natuklasan ni Ino at Zero ang isang abandonado at gibang bayan. Napansin ni Ino ang isang tindahan mula sa mga kalat na bala, at agad siyang nasupil ng isang matandang lalaki na may ripple, sa loob ng isang bahay na kahoy. Iginapos si Ino sa isang upuan habang nagkakarga ulit ng bala ang lalaki. Ipinaliwanag ni Ino na naghahanap lamang siya ng pagkain dahil sa gutom at wala siyang masamang intensyon. Napansin niya ang isang litrato ng lalaki noong bata pa siya sa tabi ng isang babae. Napagpasyahan ng matandang lalaki na kalagan siya ng malamig at pinalayas siya. Dali-daling umalis si Ino. Pagbalik sa kagubatan, nagreklamo si Zero tungkol sa kakaibang ugali ng lalaki, habang ang matanda. Nakaupong mag-isa ang lalaki, malungkot na nakatingin sa litrato ng isang babaeng nagngangalang Aina. Sa maikling paggunita, nagbalik ang kanyang masayang nakaraan.
Ang bahay na kahoy ay dating isang masiglang kafe, at ang kanyang anak na si Ina ay masayang nag-aani ng mga butil ng kape. Sa pagpapatuloy ng paghahanap, nakatagpo ni Ino ang isang kulay ube na halimaw, na kinumpirma ni Zero na isang bihirang 5 bituing pagkain. Sinubukan ni Ino na hulihin ito, ngunit ito ay naghukay sa ilalim ng lupa at nakatakas. Lumipad sa himpapawid sina Ino at Zero upang habulin ito. Napaligiran na nila ang nilalang, naghukay itong muli, at di sinasadyang nagising ang isang mas malaki at napakalaking halimaw. Mula sa ilalim ng lupa ay lumitaw ang isang bihirang nilalang na nagpapakita lamang minsan kada 10 taon. Nang umalis ang higanteng halimaw, sinundan ito ni Ino hanggang sa isang maliit na sementeryo, kung saan natuklasan niya ang isang nicho na may nakaukit na pangalang Ina at isang palumpon ng puting liryo. Sa sandaling yon, biglang sumulpot ang matanda mula sa mga palumpong, itinutok ang baril kay Ino at sinigawan siya na umalis sa ipinagbabawal na lugar. Nagpaputok siya sa itaas ng ulo ni Ino bilang babala, na napagtantong sinadya itong palampasin at umurong. Habang umaalis si Ino, lumitaw ang pulang buwan at bumalik ang higanteng halimaw. Hinarap ito ng matanda gamit ang kanyang baril. Ipinakita ng isang pagbabalik-tanaw na sinalakay at winasak ng nilalang na ito ang bayan noong mga nakaraang taon, na pumatay ng maraming tao, kasama na ang mga parokyana ng kafe. Sa kasalukuyan, hinarap ng matanda ang halimaw, tinututok sa mga mata nito ngunit nag-aalinlangan. Marahas na sumalakay ang nilalang, ibinagsak siya sa isang bangin. Isang maikli at malungkot na pagbabalik-tanaw ang nagpakita sa kanya na nagising sa gitna ng mga guho pagkatapos ng atake. Nakikita ang mga natapong butil ng kape, ang pulang kwintas ng kanyang anak at ang kanyang nakahigang braso. Sa kasalukuyan, sugatan at nakahiga sa lupa, malapit na siyang mapatay ng halimaw. Nang maghanda itong sumalakay, umiwas siya, nagpakatatag at tinangkang patayin ang halimaw na pumatay sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang makitang kahinaan. Sa sandaling yun, tumulong si Ino mula sa malayo, gamit ang kanyang kapangyarihan para ibuka ang panga ng halimaw, na nagbigay daan sa matanda para tapusin ito sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo. Kinabukasan, nakatayo ang matanda sa pintuan ng bayan. Sumulpot si Ino mula sa mga halaman, nagbibiro tungkol sa tangkang pagnanakaw ng ilang butil ng kape, at ibinalik ang pulang kwintas na napulot niya. Nang makita ang larawan ng kanyang anak sa pamamagitan ng kwintas, inanyayahan ng matanda si Ino na manatili para sa isang tasa ng kape. Hindi nagtagal, labis na nasindak si Zero nang makita si Ino sa opisina kasama ang isang babaeng may itim na buhok, ang bago niyang sekretarya, na nakaupo sa kanyang kondongan at sinusubuan siya ng puding. Tinawag ng babae si Zero na alaga ni Ino, na ikinagalit niya. Bigla, nagising si Zero sa kama, napagtantong panaginip lang pala ang lahat. Inis, nagpasya siyang maging isang may sapat na gulang na babae upang maakit si Ino. Mag-isa siyang nagpunta sa lungsod, nagbalat kayo gamit ang sombrero at sunglasses, naghahanap ng damit na pang may sapat na gulang, ngunit nadismaya na masyadong mahal ang damit na gusto niya. Nagpakita si Emilia at nag-alok na tumulong. Sa tindahan, napilitang magsuot si Zero ng kakatwang damit pambata imbes na ang kasuutang gusto niya. Pagkatapos ay nagpakita si Tartarus at inanyayahan sila sa isang magarbong restoran bilang pasasalamat, kung saan nagpakasawa si Zero sa maraming puding. Nang malaman ang kanyang hiling, nag-alok si Tartarus na tulungan siyang magbago. Nagpunta sila sa isang salon, sumubok ng iba't ibang kakaibang estilo ng buhok bago nagpas siyang kulayan ng itim ang buhok ni Zero. Kahit na pinuri ito ni Tartarus at Emilia, pakiramdam nila ay may kulang. Nagpunta ang grupo sa tindahan ni Denden para humanap ng potion na nagpapataas ng taas. Noong una, tumanggi si Denden pero nang bantaan ni Zero gamit ang granada, isiniwalat niya ang isang alamat tungkol sa isang mahiwagang prutas sa magma na nakasulat sa isang libro. Sabik na nagpas siyang hanapin ito ni Emilia. Isinaayos ni Tartarus na lumitaw ang isang helicopter mula sa ilalim ng swimming pool upang dalhin sila sa magma. Pagkarating sa ilang na lupa, nagpahanda si Tartarus ng isang marangyang pananghalian. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang maliit na nilalang na may pakpak. Si Denden, na gustong bumawi matapos ang mga nakaraang pagkabigo sa pangangaso, ay tinangkang barilin ito, ngunit pinigilan siya ni Zero at pinakain ang nilalang. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa isang parang at isang mapanganib na tulay na kahoy, kung saan muntik nang mahulog si Denden.
Sa wakas, natagpuan nila ang maalamat na mataas na puno. Umakyat si Zero sa balikat ni Emilia para pumitas ng bunga. Tinikman ito ni Denden. Nung una, walang nangyari, pero bigla siyang tumangkad ng sobra bago bumalik sa normal. Sa isang latian, kinain niya ang mga bulaklak para bumalik sa dati niyang taas, pero hamaba ang kanyang ulo at pagkatapos kumain ng mga berdeng kabute, ang kanyang katawan ay lumobo na parang lobo. Nang bumalik sa dati si Denden, pagod na pagod, isang higanteng halimaw na uod ang sumalakay. Dumating ang lumilipad na robot para tumulong, pero nagbuga ng mga buto ang mga uod, na nagpatubo ng malalaking tangkay ng balatong na hamarang sa grupo. Nang malapit na silang kainin, biglang lumitaw si Ino sa ibabaw ng puno, lumundag pababa para harapin ang halimaw, habang gumawa ng plano si Emilia gamit ang natitirang bulaklak. Ginamit ni Zero ang kanyang controller para manipulahin ang katawan ni Denden, na tinawag na Denden Robot, at nagpakawala ng saktong sipa, na ipinasok ang bulaklak sa bibig ng halimaw. Kaagad bumaliktad ang nilalang, kaya madali itong natalo ni Ino. Nang papalubog na ang araw, umalis ang grupo ni Tartarus sakay ng helicopter. Humingi ng paumanhin si Ino kay Zero dahil sa pagsunod, inamin na peke ang librong ibinente niya kay Denden at nag-alala siya, kaya niya sila sinundan. Natigilan si Zero, pero inanyayahan siya ni Ino na sumama sa susunod na paglalakbay, at namula siya bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang mga magkapatid sa kanilang tungkuling maghanap ng pagkain. Nakumpleto ni Ino at ng robot na si Zero ang isang misyon, tinalo ang isang halimaw at nakatanggap ng pasasalamat mula sa ilang kliyente. Pagbalik sa gubat, nagreklamo si Zero na halos wala na silang pagkain, ketchup na lang ang natitira. Nakatira sa ref at nagmungkahi ng steak, ngunit mabilis na naalala na wala silang bagong misyon at nagpa siya na kumain ng croissant para makatipid ng supply. Habang nasa gubat, nakarinig sila ng sigaw ng tulong at natuklasan ng isang lalaking nagngangalang Rupert na pinipigilan ng isang puting ahas na may dalawang ulo. Handa na sanang sumaklolo si Ino, ngunit pinigilan siya ni Rupert, ipinapaliwanag na ang ahas ay palakaibigan at hindi makamandag. Pagkatapos itong pakawalan, ipinakilala ni Rupert ang kanyang sarili bilang isang mananaliksik ng magma ecosystem, na laging naghahanap ng bagong species. Tuwang-tuwa niyang ipinakita kay Ino ang isang bakal na dragonfly, ipinagmamalaki na ang mga pakpak nito ay kasing tigas ng diamante. Pagkatapos, hinabol at nahuli niya ang isang nilalang na parang isda, ipinapaliwanag na nagkakaroon nito ng mga paa para mabuhay sa lupa. Akala ni Ino, talagang mahilig si Rupert sa mga kakaibang nilalang. Dinala ni Rupert si Ino sa isang malaking puno na may maraming pugad na hugis mani, kung saan pinapakain niya ang mga inahing sisiw na ulila. Bigla, lumitaw ang isang dinosoro na may ulo ng bulaklak. Sinubukan itong hulihin ni Rupert, pero pumagit na si Zero, at mabilis na itinaboy ni Ino ang nilalang bago pa ito makapanakit. Malapit doon, may dalawang lalaki, si DJ Z at Baby Fat, na nagve-video ng pagbato ng dart sa isang maliit na nilalang. Nakatali sa puno bilang target, nagrereklamo na hindi sapat na nakakaaliw ang kuha. Lumipat sina Ino at Rupert sa tabing ilog. Ipinaliwanag ni Ino na nakalanghap si Rupert ng gas na nagdudulot ng paghalusina mula sa dinosoro na may ulo ng bulaklak at gumamit siya ng buto ng poppy para kontrahin ito. Nagpasalamat si Rupert kay Zero at ibinahagi ang kanyang mga kamakailang alalahanin tungkol sa malupit na pagpatay sa maraming nilalang na magma. Samantala, natuklasan ni DJ Z at Baby Fat ang isang puno na may mga pugad ng ibong pecker anchor. Nagpas siyang sunugin ni Z ang mga pugad para sa mas kapanapanabik na video. Naghiwalay sina Rupert at Ino, ngunit nakita ni Rupert ang usok at tumakbo pabalik, natakot nang makita ang punong nasusunog at mga pugad ng sanggol na nawasak. Kinumpirma ni Ino na panununog yon. Si Rupert, galit na galit, ay ipinagbigay alam ni Zero na ang mga salarin ay natukoy sa pamamagitan ng kanilang livestream video. Hinarap nila ang dalawang YouTuber. Buong tapang na inamin nito ni Z at kinutya sila, sinasabing ang mga nilalang ay mga halimaw lamang at walang pagkakaiba ang pagkain ni Rupert ng manok. Nang tangkain ni Z na sunugin ang isa pang oil gland salamander, si Rupert, hindi na nakapagpigil, ay nakipagbuno sa kanya at tinakat siya ng kutsilyo, na nagtulak kay Z na humingi ng tawad. Namagitan si Ino, ibinigay ang salamander kay Baby Fat para kainin, na ikinatakot niya kaya tumakas ito. Pinigilan ni Ino si Rupert, pinayuhan na hindi niya kailangang maging kriminal tulad nila.
Itinali niya si Z sa isang bato at, nang lumapit ang isang halimaw, ipinaliwanag na iyon ang pinakamasamang bangungot ni Z na nabuhay. Umalis sina Ino at Rupert, habang naghulog si Zero ng buto ng poppy malapit kay Z, na nagdulot sa dinosoro na may ulo ng bulaklak na bumuga ng gas na nagdudulot ng ilusyon sa kanya. Sa paliparan ng helicopter, pinanood ni Rupert ang video ni Z na sumisigaw sa ilalim ng ilusyon na inupload ni Zero, nakaramdam ng ginhawa na hindi nila siya pinatay. Inamin ni Rupert na minsan niyang naisip patayin si Z. Sinabi ni Ino na ang pag-iisip tungkol doon ay ayos lang, mas mabuti kaysa sa paggawa. Nagpaalam si Rupert kina Ino at Zero habang lumilipad pabalik sa lungsod at pumasok sa isang madilim na silid kung saan natutulog si Zero. Bigla siyang nagising mula sa isang bangungot, naaalala na parang nakakulong siya at nakagapos ang mga kamay, isang nakakatakot na mas matandang lalaki na nakatingin sa kanya sa likod ng mga rehas, pagkatapos ay pumasok na may dalang isang bagay at pinagbantaan siya, kaya't sumigaw siya sa takot. Nanginginig pa rin, bumangon si Zero sa kama at naglakad sa madilim na pasilyo, tinatawag ang kanyang amo. Binuksan niya ang pinto ng sala at nakita si Ino na mahimbing na natutulog, at sumagi sa kanyang isipan ang alaala ng isang banayad na kamay na humahaplos sa kanyang ulo, na nagpangiti sa kanya. Kinabukasan, nagulat si Zero na makita si Ino na gising ng maaga. Tinanong niya kung bakit, pero sinabi lang nito na mayroon siyang gagawin at tinanggihan ang alok niyang maghanda ng agahan. Pagkaalis nito, nakaramdam si Zero ng hindi mapalagay at pagkabalisa, at inisip na ang hindi nito pagkain ng agahan ay masamang senyales. Pagtingin niya sa kalendaryo sa mesa, nakita niya ang 12 na bilugan na may salitang shoe. Pagkatapos, pumunta si Zero sa isang kafe kasama si Amelia, at ipinahayag ang kanyang hinala tungkol sa paggising ng kanyang amo. Mas maaga kaysa karaniwan. Malapit doon, narinig ni Denden at Tartarus ang usapan at sumali. Napag-isip ni Tartarus na may pinaplano sigurong hindi maganda si Ino. Iniugnay ni Zero ang mga pangyayari paggising ng maaga, paglaktaw ng agahan, at ang misteryosong marka sa kalendaryo. Napansin ni Tartarus na nakasulat doon ang shoe at nagtanong kung nakilala na ni Zero si Shun dati, na sinagot niya ng hindi. Isang pagbabalik-tanaw ang nagpakita kay Denka na inuutusan si Zero na saktan si Ino habang nakasakay sila sa isang malaking pulang halimaw. Nang mag-atubili si Zero, marahang tinapat ni Ino ang ulo niya at sinabing ngumiti, at ipinakita niyang mayroon siyang inuutusan na hanapin at protektahan siya. Sa kasalukuyan, ang eksena sa kafe ay binabantayan ni Dench sa pamamagitan ng screen sa isang madilim na lugar. Kasabay nito, si Ino ay nasa kanyang bahay puno, nagliligpit habang inaalala ang nakaraan nang bigyan siya ni Shun ng litrato ng batang Zero at inatasan siyang protektahan ito sa lahat ng paraan. Bumalik si Zero sa opisina, at nakita si Denka na nakaupo sa mesa ng kanyang amo. Natigilan siya sa gulat, naghahanda ng kanyang kapangyarihan at hinihiling na umalis ito. Kinutya siya ni Denka, sinasabing ang tunay na amo ay siya, hindi si Ino, at ipinakita sa kanya ang live feed ng tindahan ni Denden, kung saan pumasok ang isa sa mga tauhan ni Dench na nakasuot ng itim na balabal. Pinagbantaan ni Denden si Zero, pero nagkamali si Denden na akala niya ay si Ino na nagbalat kayong isang mamamatay tao na may diskwento at nagbanta na tatawag ng pulis. Sumigaw si Zero para tumigil siya, pero pinasabog ni Denka ang isang bomba, na some-ire sa tindahan. Labis na nasindak si Zero. Patuloy na ipinakita ni Denka sa kanya sina Tartarus at Emilia na binabantayan at pinagbantaan. Tinanong niya kung kaninong amo talaga siya naglilingkod, kay Angler Ino o sa kanya. Napasubsob at natatakot para sa kanyang mga kaibigan, nagngit-ngit si Zero at napilitang umamin. Siya nga iyon. Samantala, bumalik si Ino sa pamamagitan ng helikopter, pumasok sa opisina, at nakita si Denka sa screen. Binati siya ni Denka, sinasabing 4 na taon na ang nakalipas. Ipinakita sa isang flashback si Young Ino na ginagamit ang kanyang power gloves para suntukin si Denka upang protektahan si Zero. Bumalik sa kasalukuyan, ipinahayag ni Denka na ito ay paghihiganti at ipinakita kay Ino ang footage ni Zero na nahuli, nakapiring at may kwelyo. Sumigaw si Ino at nagtakda si Denka ng pagpupulong sa isang pamilyar na lugar. Bigla na lamang, may lumitaw sa likod ni Ino. Sumabog ang opisina at nagtapos ang video sa pagtawa ni Denka, inaakay si Zero palayo habang hawak. Noon pa man, nakatayo si Young Ino sa isang pantalan sa gabi,
hawak ang litrato ni Zero, pinagmamasdan ang pasilidad ni Denka sa isla. Isang maikling pagbabalik-tanaw ang nagpakita kay Denka na inuutusan si Young Zero na patayin si Ino. Tumanggi siya, ginamit ang kanyang power gloves para saktan si Denka, at winasak ang pasilidad. Sa kasalukuyan, hinawakan ni Denka ang peklat sa kanyang mukha, naalala ang suntok na yon. Sa kanyang bagong pasilidad, tinignan ni Denka si Zero, nakagapos at ikinulong sa isang malaking silid. Nakaupo siyang mag-isa, desperado, nag-aalala para kay Ino, inaalala ang pagsabog sa opisina. Bumukas ang isang butas sa dingding, kaya nakita niya ang isa pang bilanggo, isang batang lalaking pula ang buhok na nagngangalang Rock Ubo sa katabing selda. Ikinwento ni Rock Ubo ang kanyang mga alaala. Sila at ang iba pang mga bata ay nakatakas mula sa lumang pasilidad bago ito nasira, naghirap para mabuhay, gutom, sa isang eskinita, hanggang sa natagpuan siya ni Denka. Pagkatapos, pumasok si Denka sa selda ni Rock Ubo at inutusan ang kanyang mga tauhan na saktan siya gamit ang kuryente. Natakot si Rock Ubo habang nanunood sa butas, habang ipinapaliwanag ni Rock Ubo na itinuturing sila ni Denka bilang mga kasangkapan at inalis niya ang kanyang mga kapangyarihan. Nakita ni Denka ang lungsod na nasusunog sa pamamagitan ng bintana at napansin ang papalapit na helicopter ni Ino. Sugatan mula sa pagsabog, lumapag si Ino sa bubong ng kanyang nawasak na gusali ng opisina at, matapos suriin ang sasakyang panghimpapawid, lumipad sa ibabaw ng lungsod. Nang dumilim, nakatayo si Ino sa pantalan na nakatanaw sa isla ni Denka, pagkatapos ay sumakay sa isang bangka at nagtungo sa pasilidad. Samantala, naghanda si Denka para sa kanyang huling eksperimento. Si Rock Ubo at ang iba pang mga batang nakakulong ay nakaupo sa mga upuan habang pinakawalan ni Denka ang mga pulang mekanikal na insekto na gumapang sa kanila, na tila bumabaon sa kanilang mga ulo, na nagdulot kay Rock Ubo na sumigaw. Sa matinding paghihirap, lahat ay nasaksihan ni Zero. Nang dumating si Ino sa pamamagitan ng bangka, lumitaw si Denka sa isang screen, tinatawag ang lugar na ito na libingan ni Ino. Pumasok si Ino sa madilim at wasak na mga pasilyo ng pasilidad, habang isang mahabang flashback ang nagpapakita ng masasayang sandali niya at ni Zero mula sa ospital, pamimili, pagkain, hanggang sa pang-araw-araw na buhay. Si Zero, sa kanyang kinaroroonan, ay naalala ang mga sandaling ito at umiyak. Narating ni Ino ang isang malaking silid kung saan binati siya ni Denka, sa isang screen, at isiniwalat na ang mga nakabalot na figura ay mga batang kontrolado matapos nakawin ang kanilang mga kapangyarihan. Iginigiit ni Ino na palayain si Zero. Ipinag-utos ni Denka sa mga tauhan niya na sumugod. Ginamit ni Ino ang kanyang rakuta para umiwas at sumagot ng atake, at winasak ang isang sumusugod. Sinubukan siyang hulihin ni Denka sa pamamagitan ng pagpapaligid sa kanya at pag-atake gamit ang enerhiya. Biglaan, isang pagsabog mula sa ilalim ang nagdulot para mabasag ng guwantes na rakuta ni Ino ang sahig, at natalo ang natitirang mga sumusugod. Sugatan, sumandal si Ino sa isang haligi nang pumasok si Denka. Pareho silang naglabas ng sandata, si Ino ay may hawak na espada ng enerhiya, si Denka naman ay ordinaryong espada. Naglaban sila, ngunit madaling natalo si Ino dahil sa kanyang mga sugat. Pinagtawanan siya ni Denka, at ipinakitang mayroon din siyang rakuta. Nang matalo si Ino sa pasilidad sa isla, ipinagmalaki ni Denka na hindi kaya ni Ino dahil nakuha niya si rakuta. Matapos niyang hulihin si Rock Ubo noon, pahirapan siya, kunin ang kanyang rakuta, at patayin siya. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinakita ni Denka na nakakolekta na siya ng 58 rakuta, pero ang kay Ino ang pinakamalakas, kaya perpekto siya para sa kanyang eksperimento. Hinamon niya si Ino sa isang laban. Sinubukang iligan ni Ino ang atensyon ni Denka sa pamamagitan ng isang bolang enerhiya, pero ipinagtapat ni Denka na nagsinungaling siya tungkol sa inaalis ang sumasabog na kwelyo ni Zero. Nawala ng butones, nagdulot siya ng pagsabog sa bubong ng pasilidad, na narinig ni Zero. Ipinagpatuloy ni Denka ang kanyang pagsugod, at sinamantala ang kanyang agresyon, ibinato ni Ino ang isang bomba palabas ng silid, sinira ang kinalalagyan ni Zero. Tinawag niya ito upang tumayo. Galit na galit, inatake ni Denka si Ino at nagbantang papatayin si Zero. Ngunit nanatiling kalmado si Ino, alam na hindi ito gagawin ni Denka dahil si Ino ang tunay na target ng kanyang paghihiganti. Tiniis ni Ino ang mga atake ni Denka habang pinaaalala kay Zero ang mga alaala nila.
Naalala ang kanilang unang pagkikita at ang pangako ng kanyang amo na protektahan siya. Nabawi ni Zero ang kanyang determinasyon, winasak ang kwelyo, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang robot para atakihin si Denka. Nakita ang kanyang plano na nagtagumpay, pinabagsak ni Ino si Denka, nagkasama muli sina Ino at Zero. Ngunit ang kanilang ginhawa ay panandalian lamang. Nagbalik sigla si Denka, nagngangalit, sumisipsip ng enerhiya at nagbagong anyo sa isang malaking halimaw na laman. Sinalakay ng nilalang. Inutusan ni Ino si Zero na ipunta siya sa bubong. Minaniobra niya ang kanyang robot upang iangat siya sa pamamagitan ng isang bentilasyon. Sinundan ng halimaw, gaya ng balak ni Ino. Magkasama, binuo ni na Ino at Zero ang dalawang malalaking kamay kasama si Rakuta, na dumurog kay Denka at sa kanyang pasilidad. Pagkatapos ay umalis sila. Nag-alala si Zero para sa lahat ng nasa panganib pa. Ngunit tiniyak sa kanya ni Ino na naayos na niya ang lahat noon pa, maliban marahil kay Dayden, na malamang ay malubhang nasugatan. Kinabukasan sa pantalan, tinanong ni Ino si Zero kung gusto niyang manatili sa kanyang tabi hanggang sa lubusang malutas ang mga misteryo ng magmol. Pumayag siya. Sa wakas, magkasama silang umupo sa tuktok ng gusali ng opisina, pagod ngunit ligtas, nanunood ng paglubog ng araw. Dito nagtatapos ang anime. Column.